Kamusta mga kababayan, mga kapatid sa loob at labas ng bansa, mga OFWs na nanonood habang nasa site o pahinga, at mga kabataan na gustong-gusto ang totoong usapan. Welcome back sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang nakakaapekto sa bulsa nating lahat. World War ng Pilipinas at China. Banta ba talaga ito sa turismo at ekonomiya? Milyong-milyong Chinese tourists dati, ngayon bumabaksak. Exports natin sa China, billions ang nawawala. At sa gitna nito verbal spars sa embassy at officials. Pero hindi lang chismis ito. May facts, may data, may malalim na implikasyon sa seguridad at kabuhayan natin. Today, intellectual breakdown tayo. Critical, witty, pero laging fact-based. Walang politika lang, katotohanan para sa bayan. Kung ready ka na, like na agad at subscribe para di ka mag-miss. Tara! Una, linawin natin, ano ba itong World War? Hindi ito basta away sa salita. Ito'y escalating verbal exchanges between Philippine officials at ang Chinese Embassy sa Manila mula sa water cannon incidents, collision sa Second Thomas Shoal hanggang sa persona non grata threats. Sa 2026, patuloy pa rin ito. Chinese Embassy nag-warning maapektuhan ang millions of jobs ng Pinoys kung magiging hostile tayo. Samantala, Philippine side firm, sovereignty first, na compromise sa West Philippine Sea. Parang couple na nag-aaway sa text, pero yung isa may nuclear arsenal, yung isa naman may US treaty. Pero seryoso, ito'y tip of the iceberg. Sabi ng analyst, behind the words, may larger strategy ng China sa South China Sea. Balik tayo sa roots. 2016, arbitral ruling. Panalo tayo sa laban. Panalo tayo laban sa China, 9-line claims. Pero China ignore pa rin under Marcos admin, mas assertive. Assertive transparency, posting videos ng incidents para ipakita sa mundo ang aggression. Water cannons, ramming, lasers, Philippine resupply missions sa VRP Sierra Madre blocked, collisions, injuries, analysts like Ronald Llamas at iba pang sinasabi, ito'y hindi lang word war, it's part of gray zone tactics to wear us down without full war. Question sa inyo, sino ba talaga ang bully? Base sa facts, UNCLOS, arbitral award, clear na sa atin ang EEC, pero economically, dependent tayo sa China. Tricky balance, no? Anong epekto nito sa turismo, mga kaibigan? Chinese tourist paalam, data-driven, engaging tayo Ngayon, ang pinaka nakaka-heartbreak para sa marami, turismo, pre-pandemic, 1.7 million Chinese tourists sa 2019. Malaking spender sila. Ngayon, 2025 data, only around 262,000 Chinese visitors, a drop from previous years. Bakit? Tensions plus travel advisories from China. Some analysts link it directly sa world war at sea incidents. DOT pa rin naman ang nag-e-effort. Visa-free extensions para sa Chinese. Pero pag may bagong incident, baka lalong bumaksak. Thai at Vietnamese beaches full of Chinese tourists. Sila mas aggressive sa marketing. Tayo busy sa defense. Tourism GDP natin high. Around 20% of economy, pero arrivals low compared sa neighbors. Paradox, no? May potential pero geopolitical drama ang hadlang. Trade, jobs at exports sa panganib, mas malalim. Ekonomiya, China is top training partner. Imports natin galing sa kanila. Banana, nickel, billions. Okay, kung mag-escalate, possible Chinese pullback sa investments, tourism, trade. Bank of America dati nagpaalala, decline in exports to China worse than global. Jobs, syempre, millions maapektuhan. Agriculture, manufacturing, BPO linked to trade. Pero, syempre, balance tayo dito. Hindi end of the world. It's not a death sentence naman. Sabi ng political analyst like Gary Junicio, economic life separate from political differences. China needs our market too. Pero long term, diversification needed, wag dependent sa iisang bansa. Yung world war, by worth it
kung mag-cost ng jobs o sovereignty, priceless? Dapat ba maging maayos ang usapan? Sabi naman ni Prof. Malu Tikia, kailangan ng diplomacy plus discipline. So ano ang solusyon mga kaibigan? Una, de-escalation without surrender. Dialogue. Recent talks sa Cebu, positive sign. Pangalawa, strengthen alliances. US, Japan, Australia, pero wag iwan ang ASEAN centrality. Para sa mga kabataan at OFWs, educate yourselves. Yung galit sa China, valid, pero wag maging emotional lang. Facts over feelings, diversify economy, push renewable energy, tech, domestic tourism, at sa gobyerno be firm pero smart. Walang personalan para sa bayan. Parang chess game ito. China may queen, economic power, pero tayo may pawns na matatalino at determined. Checkmate possible kung maglaro tayo ng matalino. Kaya mga kababayan okay, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Wala tayong takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay po kayo, no? Ano pong palagay nyo? China versus Philippines, no? Minsan nag-ano nga pa po yan, no? Nagkakaroon ng mga cyber warfare. Okay, so parang nation-sponsored attacks, kumbaga, no? So marami po tayong nawi-witness in the past few days with regards to cyber attacks. Siyempre po yung mga yan, China, US, hindi lang po sila may physical ammunition. Meron din po sila mga digital ammunition. Okay, kahit po Russia. Pilipinas, meron din po tayo niyan. Okay? So, hindi naman po mapagkakaila na magagaling at matatalino. Magagaling naman po ang ating mga cyber warriors, cyber heroes natin, no? Okay. So mag-comment lang po kayo dyan. At saka marami po kasi nakikialam na mga politiko with regards to this. Parang tingin natin, parang palaban yung Chinese ambassador ng China, yung ambassador ng China dito sa Pilipinas. 'Di ba? Parang palaban siya, 'di ba? Kasi nirerepresenta naman niya ang isang malaking ekonomiya. Hindi lang po malaking bansa, kundi malaking ekonomiya po ito ang bansang China. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung hanggang nandito ka pa, mag-subscribe naman po kayo, mag-share. Sa tingin niyo, dapat bang mag-ceasefire sa world war or push na rin? Comment down below Share sa mga kaibigan, lalo na sa mga OFWs. Next video natin, deeper dive sa possible solutions. Subscribe na, bell on para updated kayo sa totoong balita. God bless Pilipinas. Laban lang at mabuhay po ang Pilipinas.